Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title: Simpleng Pasko kasama ang blank pink sa palasyo. Blank pink po ay isang sikat na grupo ng mga kabataan sa K-pop group sa South Korea na sikat sa buong mundo at papunta daw dito sa Pilipinas. Okay. Umapila si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na iwasan ang magarbong Christmas party bilang pakikiramay sa mga kababayang nasalanta ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Ganda naman, di ba? Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layunin ng panawagan ng Pangulo na ipakita ang malasakit at pakikiisa ng administrasyon sa mga Pilipinong patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng mga bagyo at lindol. Ngunit, ito, di ba ang sarap pakinggan ang apela ng Pangulo? Simple lang, Christmas party. Makiisa tayo sa mga biktima ng baha. Inulit naman ni Castro. Simple lang. Tanong, kumusta ang Christmas party ng Malacanang? Baka hanggang salita lang sila tapos sila nag-uumapaw ang mga bonuses. Kwarta yan, NBNB pagkain, grabe. Kung ano ang sinasabi sana, ganon ang gawin nila, matutuwa tayo. Leadership by example, ganon lang yun. Ito na, ang problema. Binira na naman sila ni Congressman Barsaga. Ngunit, sa gitna ng panawagang ito para sa simpleng Pasko, may pasabog si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos ibahagi ang impormasyong imbitado umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. I don't know kung saan na naman nakuha ito ni Congressman Barsaga. Basta ito ang post niya. Dapat, kung hindi totoo, sagutin ka agad ni Auntie Claire na hindi yan totoo. Habang hindi sila sumasagot, baka totoo. Sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules kahapon, binira ni Barsaga ang umano'y hindi tugmang sitwasyon. Ito ang kanyang post. Simpleng handaan lang ang LGU sa Pasko. Tapos si Marcos may black pink sa Malacanang? Question mark. Dagdag pa niya, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Ito na yung ulat Ayon sa mga ulat, nakatakdang bumalik ng Pilipinas ang Blackpink sa November 22 to 23 para sa kanilang Deadline World Tour. Dahilan para lalo pang umigting ang espekulasyon. Habang nananawagan si Pangulong Marcos Jr. ng simpleng pagdiriwang, marami ang nagtatanong kung magiging simple rin nga ba ang Christmas party ng Malacanang kung may Blackpink sa lineup. Maalala ko, last year, ganyan na naman. Nanawagan ng Pangulo ng simpleng Christmas. Pagdating sa kanila, na bulgar kasi mayroong nagpalabas ng video, grabing handaan sa Malacanang. As in, nakakaumay, nakakadismaya. Kailan ba yon? Nag-birthday ang Pangulo. Last year. Tahimik. Ano yon? Ginawa nilang secret celebration. Anong nangyari? Sino ba yung sikat? Duran-Duran ba yon? Na ang mahal ng bayad? Nabuking sila Tama ba? Last year, yung Duran-Duran na sikat na concert group. Tapos nung nabuking sila,
Mabuti na lang maraming mga netizens ba o may nagsusumbong may nagpadala ng picture kay Sasasot, mga video, booking. Tapos anong dahilan? Ano daw? Regalo daw ng mga kaibigan ng Pangulo. Wala daw gastos. Wala daw gastos ang gobyerno sa concert na yan, sa birthday ng Pangulo. Walang problema mag-celebrate ng birthday. Kailang dapat yung birthday mo, sarili mong gastos. Hindi porket Pangulo na ka, gastusin mo ang pera ng taong bayan. Maniwala ba tayo na regalo? Granting na regalo, bawal pa rin yun. May mga batas na nilabag. Impeachable offense ito, graft and corruption. Yung ikaw, presidente ka, tatanggap ka ng lavish gifts sa mga kaibigan mo. Presidential decree so and so. May nabasa akong komentaryo ng mga abogado. Batas na pinirmahan ng Marcos Sr. Pag ganon, graft and corruption ang kaso. Ganon nangyari, birthday niya last year. Tapos ngayon, manawagan, simple. I don't know kung maniwala kayo. Hindi ako naniniwala. Dahil ang presidente natin, laking yaman, hindi siya makarelate sa hirap ng mga nasa laylayan. Hindi niya naranasang magutom. Kaya wala lang, hanggang salita lang. Makikisa. But then mamaya, ang Office of the President, mag-order na naman ng Alaskan King Crab. Kailan ba yun? Pumutok sa balita Kasi yung nag-deliver, pinost pa niya na done delivering Alaskan King Crab, Office of the President. Magkano yun? 18,000 per kilo pala yun. Ganon sila kabongga. Taliwas, baliktad ang ating Tatay Digong. Nung siya ang presidente, anong mga handa niya lang? Maruya, mga simple lang. Maruya kasi pera ng taong bayan, hindi natin pera yan, huwag tayong gagastos. Dapat ganon. Itong Marcos Jr. na administration, maniniwala ba kayo na simple lang ilang kuan? Nako, ang mga yan, mga sobre-sobre yan. Alam ko yan, then naranasan ko nung nasa serbisyo pa ako. Pag may mga Christmas party, nakakatanggap kaming sobre. Hindi naman kalakihan, but at least may sobre kami, happy kami. Ganyan sa gobyerno. Kasi end of the year na, i-clear na yung mga pera, i-release na yan at talaga mapupuno ang bulsa ng mga powers that be pagdating ng Christmas. Ang mamamayan, maswerte kung may maulam na pansit o ano. Lalo na itong mga kababayan nating nasa Talandig tribe, maswerte na. Ngayon, naghanda tayo ng pang-Christmas, mga bigas, tinapa, sabon. Ano lang, maligaya na sila. But sa Malacanang, I don't believe so. Tiba-tiba ang kanilang bonuses pagdating sa Pasko. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero, mag-atop na ni siya. Patuloy ko na Karon naman nagid sa pag-atop, so may nagid siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen. Dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela.
Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na day mong edad? 30. 30 na ka. So, kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan mangyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud. Hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So,